Uriah. Hallelujah. So, tingnan po natin ang ating storya ngayon. And we're going to really see kung ano ang nangyari. Ito na po yung panahon na kung saan si David ay nagkasala na. So, naalala natin, no, sabi ko nga po sa inyo, sa isang buhay ng isang tao, kahit siya po ay hero, okay, hero ng Panginoon, hero sa Biblia, hero ng maraming mga tao, may mga pagkakataon na merong ups and downs. Okay? Kaya basahin po natin itong masasabi nating shameful experience of David. Let's read 1 Samuel chapter 11. We're going to read first 5 verses ng chapter 11. Now, tatalon-talon po tayo because you know, ang ating mensahe is a narrative, istorya. Kaya habang nagpipreach po ako, I'm just going to give you all the important points na dapat nating maunawaan. And this is it. Basahin po natin. In the spring at the time when kings go off to war, David sent Joab out of the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. One evening, David got up with his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. Right? The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite?" Verse 4, then David sent a messenger to get her. She came to him. He slept with her. She had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. The woman conceived and sent a word to David saying, "I am pregnant." Wow. Right? Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, this is the most disgraceful story of David. So maraming pagkakataon na sumadsad sa buhay niya si David, but this is the most shameful one. At gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid, na may mga pagkakataon na talagang sadyang isinusulat sa Biblia ang mga bagay na mga shameful things sa mga mighty men of God. Maybe you might ask, why did God allow these things to be written down, okay, in the Bible? Bakit? Kinakailangan yung mga nakakaya. Dapat, di ba, dapat ang mga nakasulat na lang, yung mga nakaka-encourage, yung mga bagay na magaganda. Di ba dapat gano'n na lang? May sagot po ang Biblia dyan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 11 to 12. Look at this. These things happened to them as example and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. So ano ibig sabihin dito? There are things that dapat nating maunawaan. Talagang sadyang isinusulat ni Lord yung mga bagay na nakakahiyang bagay na nangyari sa buhay din ng mga mighty men of God. First, okay? Sa dalawang verses na ito, meron akong 3 bagay na nakita. Una sa lahat, it teach us to somehow maiwasan natin yung mga mistakes na ginawa ng mga mighty men of God. Okay? Kaya isunulat yan so that we will not do the same mistakes that they did. Okay? That's the first. Second, para ipakita sa atin that no one is strong enough, okay? No one is strong enough to stand the strength of temptation. Apart from God, sabi ng salita ng Diyos, we can do nothing. That's why, kung wala ang Panginoon, babagsak talaga tayo. So, dito, maintindihan natin lahat walang malakas pagdating sa temptation. Okay? At tandaan natin, pinapakita din dito that anyone can fall to sin. That's the second thing. And the third thing, dito sa verse na ito, okay, makikita natin na kahit na anuman ang kasalanan mong nagawa sa ating Panginoon, mayroon tayong Diyos na handang tumanggap at magpatawad sa iyo kung ikaw ay lalapit at yayakap sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Okay? Kaya ang Diyos parati siya nakahanda. Importante lang dito, are you ready to return to Him? Are you ready to embrace the arm? Okay? With open arms.
ang ating Diyos, sapagkat ang Panginoon parati siyang handa na yumakap sa iyo, gaano man kalaki ang nagawang kasalanan natin laban sa Kanya. Okay? Kaya maintindihan po natin dito, sa Biblia, maraming mga tao nagkasala, mga mighty men of God, and yet sila'y bumalik sa Panginoon, and they were mightily used by God even more. Abraham was one of them. Jacob was one of them. Okay? Marami, I can name you so many mighty men of God na pumalpak sa kanilang buhay, and yet when they returned, God embraced them again and used them even better. Now, David is the same. That's why importante makita natin at masalamin, okay, we're not here to condemn anybody, but we're here to learn from their mistakes. We are here to learn how can we shove off all these kinds of temptation, and how can we overcome, okay, all these attacks of the devil. Now, let's go back, okay, and delve more on this story of David. Okay, maintindihan po natin dito that sa istoryang ito, mayroon tayong biglang papasok na sa isip natin, how? Okay? How did he get here? Paanong nagkasala? Paanong nalaglag? Bakit biglang-bigla a man who is a giant killer, a giant slayer, a man who is called a man after God's own heart, all of a sudden, fell to sin. How was a man after God's own heart fell to sin? Itong malaking tanong. Okay? And dapat nating maintindihan muna kasi dito natin marirealize na hindi pala lahat ng mga mighty men can always be mighty in their lives. We have to really be aware of what's going on, not in our surroundings, but what's going on inside of us. Now, the very first thing, dahilan kung bakit siya ay nalaglag is a simple word. It's a word called complacency. Okay? Ano po yung complacency? Ang complacency po is, ang sabi po ng dictionary, is an unjustified feeling of being pleased with oneself or with one's situation or achievement. Ibig sabihin, masyado ang isang taong may nagiging complacent, yung taong masyado nagiging kontento, satisfied sa bagay na kanyang na-attain sa buhay, bagay na mayroon siya, o bagay na kinalalagyan ng kanyang magandang sitwasyon. Kaya tayo pala, yun pala ang feeling ng isang taong complacent. Okay? Nakukontento na, he's riding high with all the successes and achievements na meron siya. Ito po si David, mga kapatid ko. Remember, 20 years na siyang nandito. He's been riding high with God. He's been having many successes in life, enjoying life. Tingnan po natin. Sabi ko po sa inyo kanina, kung bakit, siguro tatanungin niyo ako, bakit naging complacent siya? In verse, okay? In 2 Samuel chapter 8. Remember, ang ating text is 2 Samuel chapter 11. Let's go back for a while kung anong nangyari. Okay? Bago nangyari yung 11. In 2 Samuel chapter 8, verse 13, nakita natin, naging hari na siya. And look at what the Bible is telling him, okay, about what's going on in his life. Sabi po rito, and David became famous after he returned from striking down the 18,000 Edomites in the Valley of Salt. Okay? Ito po yung lugar na kung saan. Pag pumunta po kayo doon sa Israel, makikita nyo to. Ito yung Sea of Salt. Okay? Dead Sea kung tawagin. Okay? Pagka nandun kayo sa Dead Sea, makikita po ninyo it's like a valley because sa paligid nun, yung Mount of Edom. Okay? At it's a flat land and it is the lowest part of the world. It's the lowest part of the world. Okay? At doon po ninyo makikita yung Dead Sea. At, hindi Dead Sea, I'm sorry. Dead Sea nga. yung maalat. Okay na lugar, sorry. Okay, hindi nasa isip ko Red Sea. Okay, Dead Sea. Alright? So, dito po natin makikita yon. At the same time, okay, dahil nanalo po siya, sabi ng salita ng Diyos, David became
famous after he returned. He became famous. Okay? And ang nangyari, sabi po ron, he put garrison, sa verse 14, he put garrison throughout Edom, and all the Edomites became subject to David. So kumbaga, tinalo niya yung kaharian nito, and then kinonquer niya ito, kaya na-colonize niya yung lugar. So at this point in time, 2 Samuel chapter 8, nag-expand ang kingdom ni David. Lumalaki, dumadami ang kanyang yaman. Okay? At the same time, sabi po rin sa verse 15, David reigned over all Israel, doing what was just the right for all his people. Hindi nakalimutan kong basahin itong importanteng sentence na ito. The Lord gave David victory wherever he went. So can you see, in these 3 verses, una, David became very famous. Famous na nga siya. Naging famous pa siya lalo. Okay, ibig sabihin, his popularity was expanded, not only in Israel, but in every part, okay, na mga nakikilala siya. At the same time, sabi pa ron, the Lord gave victory. Wherever, the Lord gave David a victory. Wherever he went. Ano man ang kanyang i-conquer, nangyayari. He was so full of success. At the same time, tingnan po ninyo, as a king, he's doing what was just right for his people. So you can just imagine that this man, David, was not just a good-looking king. He was also a mighty warrior. Kasi kung lahat ng kanyang nilulusob, nakukuha niya, okay, nakukolonize niya, everyone likes him, he was successful, he was very famous. So nasa kanya na, dito pa lang sa 2 Samuel chapter 8, nasa kanya na yung 3 importanteng bagay na hinahanap ng tao sa mundo. It is the wealth, the power, and the fame. Amen? Now, tandaan po natin, mga kapatid ko, pagka meron na tayo nito, pagka ikaw ay mananampalataya at meron ka nito, beware. Because there is danger in successes. There is danger when you are very, very powerful. There is danger when you are popular. There is danger when you are very wealthy. Okay? At nasa kanya lahat po ito, mga kapatid ko. Now, dahil nasa kanya na ngayon to, pakinggan nyo mabuti. 20 years has been doing everything sa kanyang buhay na gusto ng Panginoon. Masaya ang kanyang kaharian, walang problema. Ito na nangyari. Dahil dito, naging complacent na. Gusto na niyang medyo magpahinga ng konti. He wants his life to be a bit easier. Okay? So, ang nangyari po rito, the man who was called David, the giant slayer. David, the man after God's own heart, became David the complacent. Tawagin natin siyang David the complacent. Okay? Dahil, kumbaga, para sa kanya, gusto niyang, alam po ninyo, gusto niyang medyo magpahinga lang ng konti. Hindi naman nawawala yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Hindi naman siya nawawala sa kalooban ng Panginoon. Pero ang nangyari rito, medyo nag-relax ang kanyang pagpapagamit sa ating Panginoon. Parang sinabi niya, God, I'm taking a bit easy this time. So, siguro naman, karapatan ko naman na magkaroon ako ng konting kapahinga. Of course. Okay? Etong masakit. Ang pagpapahinga, hindi yung parang talagang binawasan mo yung ginagawa mo sa Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid ko, itong masakit. One of the sign that of complacency. Okay? At yung complacency mo ay hindi na nagiging maganda. One of the first sign is that you will lose your passion. You will lose your passion to serve God. Malalaman mo, kapag yung complacency mo, yung pagpapahinga mo ay hindi na magiging maganda. Naalala nyo last week, I was talking about na pag nakawan ka na, when you lose your passion to serve God. Na pag nakawan ka na, when your priority is no longer to give Him the glory. Na pag nakawan ka na. Okay? At dito maintindihan natin, si David, somehow, he was unaware na napagnanakawan na siya ng kalaban ni Satan. He thought
na dahil siya ay successful na, he thought na wala namang masamang magpahinga, wala namang masamang, paano siya nagpahinga rito? Let's go back to our story. Back tayo doon sa 1 Samuel chapter 11. Let's go back to Psalm 11 verse 1. Just in verse 1. Para maintindihan natin kung paano natin makikitang medyo naging complacent na siya. Verse 1. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent out Joab out of the with the king's man and the whole Israelites army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Every spring, ito yung panahon ng digmaan. Hindi po nagkakaroon ng digma. Very rare na makikita ninyo ang digmaan na nangyayari tuwing winter time. Every spring, kaya from winter time habang hindi pa dumaan summer, dito sila nagsasanay, dito sila nagpaparami ng mga tao at dito sila kumukuha ng mga, nagre-recruit ng mga idadagdag nila sa kanilang kasundaluhan. Sapagat alam nila, pagdating ng spring, maaaring may maghamon sa kanila. Paano nagkakaroon ng away? Okay, pagka ang isang kaharian, alam nilang malakas na sila. Ang gagawin nila, magdidiman sila sa isang kaharian. Sasabihin nila, okay, ibigay mo sa amin yung kapirasong lupa na ito, gusto namin yan. O kaya naman, magbigay kayo ng ganitong klaseng kabigat na ginto. Kasi kung hindi, didigmain namin kayo. At kapag ka ang sagot ng hari ay alam nila, feeling nila, malakas din sila, ba't ako magbibigay sa'yo? Digmaan tayo. Okay? Now, usually, ganyan po ang digmaan. So, magkakaroon sila ng tipanan, saan sila magtatapat, sa lugar na yon, and doon na po sila magsusakatan ng lakas. And sometimes it takes several days. Kasi may ano po yan, may strategy po yan. Hindi pa pwedeng isang labanan lang, isang salpukan lang, hindi po. Actually, may grupo-grupo yan bago lumapit yan. Kaya may strategy sa war. Kaya meron silang mga strategists. And David is a good war strategist. Now, tingnan po natin, tuloy po natin dito. Ano nangyari dito? Sabi ko nga sa inyo, David was a very able general. He was a good war strategist. He's a war tactician. Marami ng pagkakataon, yung binasa lang natin kanina, nakita natin dito how he was able to defeat the Amalekites, the Moabites. Plus, nasa kanya pa ang presensya ni Lord. Amen? Kaya nga nabasa natin kanina, wherever he goes, God gave him victory. Wala tayong kalaban-laban kung makakalaban niyo si David. Alright? Pagkakataong ito, sabi niyang ganon, magpapahinga muna ako. Imagine, time of war. David, ang sinabi ng Biblia rito, he sent out all his best general. Number 1 yan, general si Joash, the second in command. Okay? Sa sandatahang lakas ng Israel. So, lumabas dito, mga kapatid ko, inilabas ng lahat ng magagaling niyang tao. Sabi rito, David sent out Joab out of the kings, pati yung mga, with the king's men. Ito yung mga elite, pagka sinabing king's men. Ito yung mga elite, ito yung the best of the best. Ito yung pinagkakatiwalaan ni David. Okay? And the whole Israelite army. Pero nasaan si David? Ang sabi ng salita ng Diyos, and David remained in his palace in Jerusalem. He was nowhere to be found in the battle. Nagpahinga ang ating bida dito, mga kapatid ko. So remember this. Okay? Nakita natin yung istorya, nalaglag siya. Remember this. Temptation comes when Christians are doing nothing. Nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Kapag ka ikaw ay, alam po ninyo, medyo nag-lay low. When you begin to decide to neglect your duty, okay, diyan tayo papasukin at diyan makakakilos si Satanas sa atin. Okay? Kinakailangan ang mga anak ng Diyos. Of course, we deserve some R&R for a while. Pero alam po ninyo, ang mga sundalo, okay, nagpapahinga rin yan, natutulog din yan sa gitna ng labanan. Pero hindi sila natutulog as in tulog talaga, na as in naghihilik sila, as in, kumbaga talagang iinom sila ng alak para makatulog. Hindi ganon.
Ang tulog nila rito, mga kapatid ko, talagang hindi tulog na parang sebo. Ito yung panahon na kung saan konting kilos lang. Ang hawak na kagad. Ang kayakap nila rito, hindi yung mga asawa nila. Yung kanilang mga sandatang kayakap nila rito. Because that's the most important thing in their lives when they are at the battlefield. Now, tingnan po natin dito, mga kapatid. So, malayo si David pala, mga kapatid. At this point in time, siya po ay nagtamad-tamaran. Okay, he became idle. He became lazy. He took a rest. At he transferred all his job to all his generals, particularly to Joab. Okay? At nakita natin dito, mga kapatid, ano ang sumunod. Because of this, okay, verse 2. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Sipin ninyo, lahat, okay, sumisigaw, lahat humahataw ng espada, okay, fighting for Israel and fighting for him. At nandito he's no longer David the giant killer, he is David the complacent. Anong sabi? Isang gabi, naglalakad po siya. Saan siya naglalakad? Doon sa tore ng kanyang palasyo. At the roof. Right? And from the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Now, from these two verses, we can just imagine. Okay? We can just imagine that when David saw the woman, he never just took a glance. Okay? But he gazed. Iba yung glance, iba yung napatingin sa tinitigan. Alright? He glazed, he stared, he observed. Okay? Parang naglalakad siyang ganyan, papahangin. Okay? Isipin mo, nagagawa niyang ganun. Yung mga kasama niya nakikipagpatayan para sa kanya at para sa bansa nila. And here's the king. David, the giant slayer, became David, the complacent. Iniisip niya, bahala na sila ron. Ako tapos na ako nung ginawa ko na siguro, hindi muna ngayon, magpapahinga muna ako. Okay, darating din ako dyan pagdating ng panahon, pero hindi ngayon. I deserve to enjoy my success and achievements. Habang siya ay naglalakad, okay, imagine, can you just imagine, ito'y gabi. Okay, nakita niya yung babae. Okay, tsaka wala siyang hindi siya farsighted, ha? Kasi tingnan niyo, walang ilaw. Uso bang kuryente nung walang kuryente kagaya natin ngayon, no? Oh, tapos gabi. Of all the time in the world, namasyal siya sa kanyang palasyo, sa bubungan ng kanyang palasyo, doon sa tore, gabi, nagpahangin. Sabi niya, ang ganda ng mga bituin at mga buwan, ang ganda. Okay? Then all of a sudden, may nakita siya doon sa dilim. Alright? Nagkaroon ng liwanag sa dilim. Alright? So, pagkakita niyang ganyan, there's nothing wrong kung nakita mo. Because syempre tayo may mga nahagip ng ating mga mata unknowingly. Alright? Pero siya hindi. When he saw something, okay? Ang ginawa, biglang mata na lang ang lumabas. Nagtago na. Alright? Dahil makita po natin dito maliwanag that siguro isipin mo, paano yun nalaman yan, Pastor? Kasi tingnan ninyo, beside na iyon ay madilim, malayo, nasa taas siya. Okay, tandaan natin, malayo yung pamayanan mula doon sa kaharian. At the same time, sabi ng salita ng Diyos, alam niya kung anong ginagawa ng babae, at alam din niya na maganda yung babae. Imagine that? The woman was very beautiful.
Eh, di tinitigan, pinagmasdan, binantayan. Gets? Alright? So tingnan muna natin dito mga kapatid. That's why, when David one time, looking back dito sa very exact situation na to, he made a song about this. Ang sabi po niya sa Psalms 119 verse 37, "Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word." He learned a lot from this very, very bad experience. At gusto ko makita natin dito mga kapatid ko, yun yung naging dahilan kung bakit si David, mga kapatid ko, pati yung may mga resultang nangyari ito sa buhay niya. Dito sumadsad ng todo ang buhay niya to the point na almost hindi na siya makarecover. Pero talagang alam po ninyo, si David pinatunayan niya that he is a God chaser. He's chasing God's heart. Kaya nga, a man after God's own heart. It means that he is chasing God's heart. Ang gusto niya yung kalooban at puso ng Panginoon. Ganun siya. Ang gusto ko makita natin dito, mga kapatid, balikan natin yung naging puno ng kanyang pagkakasala, complacency. Okay? Kapag tayo ay naging complacent, ano nangyayari sa atin? Nagiging stagnant tayo. Dahil we try to not to do the usual things na ginagawa natin sa buhay. Tama? Yung uri ng paglilingkod, uri ng pagmamahal, uri ng bagay na ginagawa natin nung tayo po ay talagang mainit sa Panginoon. Kagaya ni David, ever since he accepted that anointing that he will be the next king, he never stopped doing God's will in his life. He never. Ito yung pagkakataon, mga kapatid ko, na talaga namang siya po ay talagang nalaglag ng todo sa kanyang buhay. And then, kita po natin dito, dahil naging complacent siya, natuwa siya sa mga nangyayari, nagkaroon siya ng stagnation, nagkaroon siya ng inaction, at yung inaction na yun, mga kapatid ko, nanganak ng nanganak. Tandaan ninyo, sin will always breed sin. When you become stagnant as a Christian, okay, just like a stagnant water creates a breeding ground for mosquitoes. When the water is stagnant. Tama? Nakita niyo sa Pilipinas, marami tayong lamok. Bakit marami tayong lamok? Sapagkat maraming kanal. Maraming tubigan, pero ulan ng ulan, pero hindi umaagos ang tubig. It breeds and creates breeding ground for mosquitoes. Ganon din tayo kung tayo ay mananampalataya. When we become stagnant in serving God, it breeds sin and sin and sin. Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko. Okay? Kaya siya nalaglag because of this complacency. Napakasimpleng bagay lang, di ba? Pero naniniwala ako, unknowing, hindi lang nakasulat dito sa Biblia. Kung bakit medyo siya po ay para nag-isip na medyo mamahinga muna sandali. Okay? Sa gawain ng Panginoon. Sapagkat mayroon na naapektuhan na siya ng kanyang popularity, ng yaman niya, at ng kanyang, apektuhan na siya. Alam po ninyo, mga kapatid ko, remember this, that there is no such thing as accidental sin. There's no such thing like that. It has to, you have to think about it, you have to talagang parating nananatili ka doon at nagkakaroon ng tinatawag na stagnation of your relationship with God. Sapagkat magka nananatili ka, nagpapahinga ka pero nandoon pa rin, hindi mo pinababayaan ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka agad-agad babagsak. Naintindihan po ninyo, mga kapatid ko. Now, dito obviously, si David bumagsak na sapagkat hindi natin alam na meron ng effect yung kanyang pagiging hari, pagiging successful sa buhay. Parang wala na siyang dapat pang patunayan sa buhay niya.
Thus, nakalimutan niyang sa buhay nating ito, kahit na anong kalagayan mo, kailangan mo ang Diyos. Nakalimutan niya to. Okay? So, ano po nangyari dito? Sabi ko nga sa inyo, nanganak ng nanganak. From complacency, nagkaroon siya ng idleness. From idleness, nagkaroon ng adultery. From adultery, nagkaroon ng deception. From deception, nagkaroon ng murder. Because later on, makikita natin, okay, yung asawa, ipapapatay niya. Dahil pregnant na eh. Okay? Hindi naman dalaga yon. Now, tingnan po natin. So this is the story of David the complacent. Now, let's talk about the other man. Uriah the Hittite. Okay? Kaya Hittite siya, hindi ibig sabihin siya ay talagang Hittite, hindi, may lahi lang siya. Kasi hindi po niya pwede mapangasawa si Bathsheba dahil si Bathsheba po ay Israelites. Alright? Hindi po niya pwede mapangasawa dahil according to the old traditional law, kinakailangan na mapapangasawa niya Israelites din. Okay? But obviously, this Uriah came from a small tribe ng mga Hittites, which is also, okay, naging may lahi na rin ng mga Israel, Hudyo. Kaya siya po obviously tinawag na Uriah the Hittite. Dahil noong mga panahon na yun, hindi po uso yung apelyido. Okay? Lahat may mga taguri. Alright? Minsan tatawagin ka, si Pedro na anak ni Mang Ikong. Yung mga ganyan. Alright? Mga wala apelyido kasi. Okay? Si Juan na taga-Sangandaan. Yung mga ganyan. Okay? So, ibig ko sabihin mga kapatid, ganito rin po yan. Kaya tinawag siyang Uriah. Baka siguro iba sa atin, bakit the Hittite, Pastor? That is the way I should explain it. He is Uriah the Hittite. Yun ang taguri sa kanya. Okay? Now, tuloy natin yung storyang ito. Ang tanong, sino si Uriah? Okay? In David, in his attempt to cover his sin, David called for Uriah, the husband of Bathsheba. Okay? To sleep with her. Alam nyo man po ninyo, sa panahon na yon, hindi pa po uso yung DNA check. Kaya ang gagawin ni David ay sumiping ka sa asawa para ligtas na ako. Hari siya. Everything. Kaya niyang gawin lahat. So pinatawag niya si Uriah. Okay? At gumawa po siya ng plano. So let's read on. Kung kanina binasa natin yung verse 1 to 5, now let's move on to 6 to 9. So David sent his word to Joab. Kilala natin si Joab, the general. Okay? Send me Uriah the Hittite. And Joab sent him to David. And when Uriah came to him, David asked him how Joab was. So makita po natin, pinatawag ni King David, si Uriah, na galing sa labanan, na nasa labanan. Okay? At pagkatapos po nun, kunyari, sabi niya gano'n, pag-reportin mo sa akin, si Uriah, at sabihin mo sa akin kung ano yung mga nangyayari dyan sa labanan at dalhin niya sa akin yung news na yan. So, inutusan siya, walang alam, tandaan natin, walang alam dito si General Joab. So, ito, sabihin mo kay Hari, ganito nangyayari. Okay. So, itong si Uriah, he went to the king with all this news. Okay? Now, tandaan po natin si Uriah, mga kapatid ko, sasagutin ko pa sa inyo kung sino siya. Si Uriah, kung bubuksan po ninyo, ito ay 2 Samuel chapter 11. If you will go fast forward, 2 Samuel chapter 11, chapter 23, not chapter 11, chapter 23. Doon po kasi nakasulat lahat yung mga kingsman. Naalala nyo kanina, ang ipinadala ni David ay si Joab and the kingsmen. Okay? Doon po nakasulat yun. Yung kingsmen na to, these are the elite men. 37 of them. Nakasulat po yung pangalan na yan sa chapter 23. Binigyan po ng space ang chapter 23 just to list down all these elite warriors of David. These elite warriors are the most trusted. The people, these are the group, the gang that he went through, okay, sa maraming pagsubok sa buhay.
Kaya kilalang-kilala ni David lahat ito. Pinagkakatiwala. Elite po itong mga ito. Magagaling lahat ito. Okay, marami nang na-achieve ng mga victory ito para nakasama si David. So when he learned that the husband of Bathsheba was Uriah, kilala niya si Uriah. At kung makikita po ninyo the last verse ng verse 23 ng 2 Samuel, Uriah was the 37th name mentioned sa mga elite, okay, na tauhan ni David, the king's man. Now, tuloy po natin. Having that in your mind, so alam na nating lahat ngayon na si Uriah po ay hindi basta-basta na sundalo. Okay? He can be one of the commanders of the thousands of Israelite army. 37 of them. Now, sabi po ng salita ng Diyos dito, tuloy tayo, balik tayo dito sa ating text. Verse 8, kunyari, in-interview siya ni ano nangyari? Uriah, ano nangyari? Okay? And then David said to Uriah, go, sabi niya gano'n, tuloy muna tayo sa verse 7, bago tayo sa verse 8. When Uriah came to him, David asked him how Joab was. Kamusta yung general? Kamusta siya? Okay? Salita naman ito si Uriah. How's the soldier? Sabi niya nun, where and how's the war going on? Okay? Pero alam natin, hindi naman talaga ito yung pakay ni David, ha? Alam natin yan, ito puro pasakalya lang ni David to. Yung pagkatapos niyang tanongin lahat ito, eto na. Sabi ni David sa verse 8, then David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. Sabi niya gano'n. So Uriah, okay, left the palace. Ibig sabihin ni David yan, go down to your house and wash your feet. Ibig sabihin, okay, I'm giving you permission to have a days off. I'm giving you permission to take some rest, to take a little bit of pleasure. Okay? That's on me. Sabi ni King David. Kasi tandaan po ninyo, sa kanila, panahon ng war, hindi mo gagawin yun. Alright? But because God, the king is giving you that permission. Wow! What a privilege! Hindi na ninyo? Kasi kinakailangan natin bumalik doon sa panahon nila. Now, sabi ko nga po sa inyo, kung ikaw ay talagang, you will say, thank you, King, napakabait mo. Pero ano nangyari, mga kapatid ko? Even though he was given the permission to rest, okay, ano nangyari? Basahin natin yung sumunod na verse. Verse 9, dalawang verses na lang ito. Verse 10 and 11. When David was told Uriah did not go home. Ayan na. Okay? So, ang ginawa niya, nalaman, ba't hindi umuwi? Natulog sa may pintuan ng palasyo, hindi siya umuwi. He asked him. Sabi niya, haven't you just come from a distance? Di ba layo napagod ka, layo ng pinanggalingan mo? Anong ginawa? Ba't di ka nagpahinga? Binigyan kita ng permiso, binigyan kita ng laya, binigyan kita ng pribilehiyo. Okay? Sorry? Sabi niya gano'n, why didn't you go home? Ito po ang sagot ni Uriah. And Uriah said to David, sabi niya gano'n, okay? The ark and Israel and Judah are staying in tents, and my master Joab and my Lord's men are camped in the open field. How could I go to my house to eat and drink and lie with my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. Okay? Kita po natin dito, mga kapatid ko, wala sa nature ni Uriah yung ganung bagay na siya ay sa panahon ng digmaan gagawa ng bagay na yan because he knows a good soldier, okay, calling comes first before pleasure. If you are, okay, a worker of God, okay, uunahin mo muna talaga ang kalooban ni Lord. Gagawin mo muna yung bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon before pleasure. Tingnan po natin dito, mga kapatid ko, when Uriah spoke this word, alam po ninyo, I saw three
types of conviction. Okay? 3 types of conviction. Si Uriah po, meron siyang, iba yung kanyang pananaw. Okay? Nung araw, ganito si David. Pero nawala lahat itong mga bagay na ito. And dito magugulat tayo sapagkat ang kanyang conviction ay dapat maging conviction din ng maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Okay? Nabalikan natin yung storya. Sabi niya gano'n, anong sagot ni Uriah kay David? Sabi niya, King David, the ark is in the battlefield. The ark. Now, alam po ninyo kung bakit sinabi niya yung ark? Kasi ito, pagka binasa lang natin ng ganito, para sasabihin natin, napakababaw naman ng dahilan ni Uriah. The ark, parang hindi sapat yung rason mo para hindi mo tanggapin yung offer sa'yo ng mahal na hari. Hindi po, kasi mabigat po ito. Dito natin makikita yung kanyang puso sa katapatan niya sa Diyos at sa hari niya na si David. Sabi niya, the ark was there. Now, the ark na sinasabi rito ni Uriah is the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant, mga kapatid ko, ito yung nakalagay doon sa Holy of Holies. Pero kapag dumadating ang araw ng giyera, dinadala po ito. Okay? Dinadala ito ng mga Reubenites, ng mga priests. Dinadala nila ito sa lugar mismo ng labanan. Because the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. And whenever the soldier will see the Ark of the Covenant right there with them at the time of battle, at the battlefield, nagkakaroon sila ng lakas. Na-encourage sila. Naintindihan nila na kasama namin ang aming Diyos sa aming labanan. That's why they're bringing this Ark of the Covenant wherever they go during the time of the battle. Kaya ang sabi rito ni Uriah, how can I stay here, my king? The Ark is there. He was like saying, okay, ang unang conviction niya is, I need to be there because God's presence is there. Wala siya rito. Nandoon. Nandoon ang arko. Nandoon ang presensya ni Lord. How can I enjoy life here when the ark is there? When there's the presence of the Lord. So, ang unang bagay na makita natin dito, mga kapatid ko, may bagay, itong salita na to ay isang straight and open rebuke kay David. Because, alam po niyo kung bakit. Kasi, si Uriah po, he was so zealous, he was so excited, he was so pumped up with the thing, okay, with something that David has already long forgotten. Si David po, he no longer desires to be led and be guided by God. By staying in the palace instead of being in the battlefield, he was like saying, ayoko muna sa labanan, hindi na yan masyadong importante sa akin. I will just let the battle for others. Pero si Uriah po, nandun sa kanyang puso yung, hindi. Mas nanaisin kong nasa labanan, kasama ko ang Diyos, kaysa maganda naman ang aking kalagayan, pero wala naman ang Diyos sa buhay ko. That was his conviction. Okay? His presence. The presence of God is what's important for me. That's what I long for. The guidance of the Lord is what I long for. His leading. Yan po yung mga kapatid ko, yan yung design ng puso ni David nung siya ay nag-uumpisa sa Panginoon. That's why he wrote the word Psalms chapter 23. And though I walk in the shadow of the valley of death, I shall fear no evil. Why? Because thy rod and thy staff, they comfort me. Ikaw ay nakasama ko, Panginoon. I don't care kung ano, if I'm in the middle of the battle, if I'm in the middle of danger. As long as I am with your presence. This was exactly the same heart of David. But now, David separated himself from the presence of God. Thus, he was defeated.
Thus, he fell to sin. But Uriah is now saying, no, I don't want to be like that. I just want to be in the presence of God. Because the ark is there. That's what is important. Alam po ninyo mga kapatid ko, alam ni Uriah na kapag nasa presensya sa ng Panginoon, nandoon ang victory. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. David, wala siya sa labanan kaya walang victory. Actually, wala siya sa labanan kaya he was defeated. Kaya ka tinatawag na mananagumpay kasi nasa labanan ka. Are you here? Kinakailangan natin i-design na tayo parating lang doon sa laban. Okay? Huwag mong sabihin na masaya naman ang buhay ko, hayaan ko na silang lumaban doon, na kaya na naman nila. Huwag mong isipin yun. Huwag ganon. Okay? Sapagkat ikaw ay tinawag ng Panginoon sa labanan nung ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon na tagapagligtas. You have been enlisted as one of God's soldiers. At nakita po natin dito mga kapatid, siguro tatanong tayo, kaya alam ni Uriah, walang victory doon, walang blessing doon. Na siguro iba sa atin dito, nagtataka tayo, tinatanong natin minsan na, Lord, bakit wala akong victory? Bakit walang blessing sa buhay ko? Alam mo kung bakit? Siguro, wala ka sa tamang lugar. Uriah knew that he needs to be there at the battlefield because there will he experience victory in his life. There will he experience God's supply. Tama? Okay? Alam ng Diyos, alam ng mga alam po ninyo, ewan ko kasi ako tinanonood ko parati nangyayari ever since nag-erupt ang war sa Russia at saka sa Ukraine. Of course, sila po ay nilusob ng Russia. Okay? Doon ko nakita na sabi nung in-interview isa sa mga soldier ng Ukraine, bakit sabi niya, because we're fighting for our country, we're fighting for our freedom, and sabi niya gano'n, hindi kami nahihirapan dito because our superiors know what we need. They're supplying us all kinds of armaments. Okay? Food, medicines, and everything that we need for the battle. Alam po ninyo, kita ninyo, alam kasi ng Diyos na kailangan mo ng supply. Kaya alam ng Lord kung kailan ito ipapadala sa iyo sapagkat alam niya nasa labanan ka. Alam niya naglilingkod ka sa Kanya. Alam mong ginagawa mo yung the best mo para sa Kanya and God. Kaya nga alam po ninyo, pwede mong, kapag ikay nagpapagamit sa Panginoon, pwede mong i-claim yung Philippians 4:19. For my God shall supply all my needs. Ayun yun. Kasi palakpakan po natin si Lord dyan. But if you will ask God and you will claim the word, for my God shall supply all my needs. Bakit kailangan mo na supply? Are you in a battle? Bakit kailangan mo na supply? Just to squander it? Kaya binibigyan tayo ng supply ng Panginoon. It's not just to make you happy, but to prove to you that we have a God who is faithful when you need Him. Amen? Yun po yun. That's why, I hope and pray that clap is all for the glory of God. Okay? Kasi gusto ko lang pong sabihin sa inyo, talagang ang Panginoon natin ay talagang hindi papalpak kapag kakailangan natin siya. Be in the place where God is. Seek His presence. And doon yung makikita kung gaano katapat ang Diyos. The ark was there, sabi ni Uriah. And the other thing, balikan natin yung verse na ito. So, hindi lang niya sinabing the ark. Sabi niya, the ark and Israel and Judah. Nakita niyo, puro end to. Right? The ark and Israel and Judah. Israel and Judah represents the whole army of Israel, the people of Israel. Pagka sinabi mong Israel and Judah. Hindi lang yon. Sabi niya, hindi lang daw po yung buong army ng Israel, kundi Joab, my master.
was there. Hindi lang yon. And the Lord's men, itong Lord's men, ito yung sinabi ko sa inyong king's men. Nandoon. Now, alam niyo 37 yan. According to 2 Samuel chapter 23. Ang pang-37 si Uriah. At alam niya, 36 lang yung nandoon na mighty men. At without him, kulang sila. Kaya sabi niya gano'n, mahal na hari, okay, nandoon ang buong sandatahan ng Israel. Nandoon ang aking general. Nandoon yung pinuno ko. Dapat siya yung nandoon. Dapat siya yung tatawagin ni Uriah ang pinuno dahil siya yung talagang hari eh. Pero hindi. Nasaan na ngayon ang ni Uriah na kay Joab na kagagawan kasi. Okay? Pagiging complacent. David na complacent na kasi siya ngayon. Tama? So tawag dito mga kapatid, sabi niya gano'n, and the Lord's man, my brothers in arms. Nandun silang lahat. Now, he was like saying, ito yung second conviction sa puso. Sabi niya gano'n kanina, I need to be where the presence of God is. Ang sa pangalawang conviction niya, he was like saying, I need to be where God's people are. See? Kinakailangan gusto nandun. Ayaw niya ng fellowship ni King David. Tama? Ayaw niya hari na ito. But he decided to be with his brothers in arms. Kita po natin dito mga kapatid ko, parang sinasabi niya, ayokong iwanan sila ng ganun. Ayokong iwanan sila. Kung mamamatay sila, mamamatay akong kasama nila. Because I do believe, okay, Uriah being a veteran soldier. Maraming pagkakataon siguro itong mga kasama niya, itong the rest of 37, yung 37 siya, yung 36. Maraming pagkakataon na iligtas siya nito. He loves fighting side by side with these men. Kasi alam po ninyo, pag naglalabanan yan, meron ka nasa likod mo. Kasi somebody might sneak out at ikaw ay saksakin. Merong mga kasama ka na nasa likod mo na yan ang tatagap at lalaban para sa kanila. Yan ang sasangga. Ganon ang labanan dyan, mga kapatid ko. And he remembers, I do believe as a veteran soldier, sabi niya, hindi pwede. Because you know why? Pagka wala ako, I have a spot to fill. Pagka wala ako, sino ang nasa likod ng kasama ko? Sino? Mamamatay siya. I want to be where they are. Okay? Hindi ko sila pwedeng iwanan. Yung iba, sinasabi na, hayaan nyo na sila, pastor. Hayaan nyo na yung leader. Hindi natin pwedeng iwanan yung mga kamanggagawa natin sa Panginoon. Okay? Huwag natin silang hayaan na nasa labanan at ikaw, nagre-relax. Amen? Kasi hindi. Hindi dahil sila'y kawawa. Kawawa ka din. You know why? Kasi, makita niyo nangyari kay David. Nalaglag. Pumalpak. He was defeated. Hindi mo pwedeng sabihin, I don't have the gift, pastor. Sorry, I don't. No. Maaring hindi ka tinawag na pastor. Okay? Pero, everybody is called to minister. Maaring hindi ka tinawag to become evangelist. Pero, everybody are called to proclaim the good news. Maaring hindi ka tinawag bilang teacher. Dahil hindi ka, sabihin mo, wala akong alam. But everybody is called the ambassador of Christ. You can represent Christ. Kahit wala kang alam na salita ng Diyos, just the fact na makita nila ang pagbabago sa buhay mo is a gospel enough. You are an ambassador of Jesus Christ. So alam po ninyo, wag po tayong ganon. Iba sa atin, sinasabi nila, I don't need to join them. Pwede na siguro yung manood na lang ako sa YouTube. I don't need to join them. And hindi, kinakailangan mong makisama because there's nothing like fighting side by side with your co-workers. Nakita niyo si Uriah? I need to be there. I need to join them.
Hello? Kaya huwag tayo maging masaya lang. Magandang nanonood tayo sa YouTube. Maraming mga advantage yan. Pero hindi mo nararanasan ang laban ng mga nandito. Amen? Hindi mo nararanasan yung kanilang heartaches. Ang iba sa atin, sinasabi natin, kaya nga ayoko kasi may maririnig lang ako, may makikita lang ako, hindi ko gusto Ito nga ang labanan. Dito nga masusubok kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Dito nga makikita kung magpapatuloy ka o hindi. Hindi iniiwasan ang labanan. Huwag tayong gumaya kay David na complacent. Iniwasan ang labanan. Thus, tingnan niyo ang nangyari. But Uriah, he was so zealous, I want to go back to the battlefield. Where God will protect me, where God will lead me, where God dwells, and where my people, my brothers in arms are fighting. I want to be there. I want to join them. Kaya gusto ko makita natin dito, mga kapatid. Maaari ba sa atin dito, naku naman, Pastor, gusto ko naman talaga lumaban. Kaya lang, mas malaki labanan ko sa personal na buhay ko. Di ba? Iba sa atin dito, some stop fighting for the Lord's battle because somehow they thought that their personal battles are more important than the battles that they will do in the church, in the ministry, in the calling of God over their lives. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, hindi. Huwag niyong hayaan na yung mga personal battles nyo ang pumigil para ikaw ay hindi magpagamit sa Panginoon. Kasi ganito po yan, mga kapatid ko. Ang problema nating personal, si Lord ang mamomroblema. Ang pinaproproblema sa iyo ng Diyos, iyon ang dapat mong problemahin. Kapag ka ikaw ay may problema, okay, hindi mo na kinakailangan sa sarili mo, rebukein mo in the name of Jesus. Okay? Hindi mo na kinakailangan yan. You know why? All you have to do is, Lord, tulungan mo ako sa nangyayari. You know what? Recently, nagkaroon ako ng cancer. And you know my story. Pero nakita nyo na ba kung tumayo ako dito na parang ako ay parang natatakot, nanlulumo, or sort of apektado? Never. You know why? Because sabi ko, Panginoon, tatayo ako as usual. Mangangaral ako as usual. Pero Panginoon, kayo pong bahala dito sa sakit ko. Ang iba, may sakit na ako kaya hindi na ako muna maglilingkod. Siyempre, alam niyo naman, understandable, di ba? Amen? Personal battle. But now, hayaan mong problemahin ni Lord ang problema mo. Sabi ng salita ng Diyos, I will fight for you. Sinabi niya yon because He is now saying, I am in charge of your problem. Sinabi niya yon para wag kang mamroblema at mag-isip pa sa mga personal na buhay mo. Sapagkat tayong lahat ay may panawagan sa Panginoon. Mayroon siyang gustong ipagawa sa iyo at yun ang dapat mong asikasuhin. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. So never ever give up your calling. Uriah. David forgot it, but Uriah never. Okay? And balikan natin ulit yung natin dito, pangatlo, na conviction ni David. Sabi po rito, the ark and Israel and Judah are staying in the tents. And my master Joab and my Lord's men are camped in the open field. Binigyan tayo ng dalawang picture kung ano ang kinalalagyan ng mga tao ni Joab, the general, his 37 elite brothers in arms, at the same time, yung buong sandatahang lakas ng Israel. Nasaan sila? Una, sabing gano'n, they are staying in the tent. Wala sila sa bahay, tent lang. Okay? At nasaan yung tent? Saan sila nakakampo? Sabing gano'n, they are camped in an open field. Ibig sabihin, they are in great danger. Anytime, pwede silang lusubin doon.
No, nothing protects them in their surroundings. They are in the open field. Pwede silang paulanan ng pana anytime. Pwede silang atakihin anytime. Sabi ni Uriah kay King David, sabi niya ganon, they are living in the tents. And that tent are camp in an open field. He was like saying to King David, that is the place where I belong. It's not the palace. It's not my house. It is a time of war. That is where I need to live, in the tent. And I live to be with them in the open field where danger is present. He was like now saying, I need to be, hindi po what yan. I need to be where God wants me to be. Gusto kong ako ay nasa lugar na kung saan gusto ni Lord ako ay nandoon. Meron tayong mga bagay na gusto mangyari sa buhay nating ito. Kagaya ng ginawa ni David, the complacent. Pero si Uriah sabi niya, no, I want to be where God wants me to be. Kung ako ang masusunod, I want to be with my wife and staying, resting, and having a vacation. Tama! But at this point, I know that there's a battle going on. I need to be where God wants me to be. I want to be in the will of God. Amen? So, maintindihan po natin, mga kapatid ko. He understand this. Sa kanyang hindi ibig sabihin po nito, mga kapatid, he doesn't love his wife, Bathsheba. Hindi ibig sabihin nito, pinagpalit na niya sa mga kasama niyang mga mananandata. Hindi po ibig sabihin ganito. Tandaan natin, it is the time of war, and he has a place to fill. Kailangan siya. So, gusto ko maunawaan po natin dito, mga kapatid ko. Bawat isa sa atin dito na tinanggap mo ang Panginoon, mayroon kang lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Pakisabi mo sa katabi mo, mayroon kang lugar kay Lord. Mayroon kang lugar kay Lord. Tayong lahat, mayroon tayong lugar. And I want you to understand, that is where victory will happen. Once you go to where God wants you to be. Okay? So kung maunawaan po ninyo, mga kapatid, these are the 3 convictions of Uriah. I hope and pray na tayo rin ay magkaroon ng same conviction. Kagaya ni Uriah. Ito po ay eksaktong conviction ni David before he became David the complacent. When he was David the giant killer, these are the same conviction of David. But somehow, his relationship with God deteriorated. Ganito po ang nangyari ngayon. Alam po ninyo, dahil sa 3 conviction na ganito ni Uriah, dahil dito, mga kapatid ko, dito siya pinapatay ni David. And pagkatapos niya magsalita ng ganitong bagay, mga kapatid, alam at kilala niya kasi si Uriah, alam niyang hindi pwede at walang bagay na makakakumbinsi kay Uriah. Okay? Dahil alam niya kung gaanong katinding sundalo ito. So ang ginawa po niya ganito, gumawa siya ng sulat. Pagkagawa niya ng sulat, sabi niya kay Uriah, dalhin mo ito sa iyong general. Look at the verse 14 and verse 15. Sabi po rito, in the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. Tandaan natin, gumawa siya, yung letter na yon ay addressed to his general, General Joab. Pinadala niya kay Uriah. In that, sabi sa verse 15, in it, he wrote, put Uriah in the front line where the fighting is fiercest. Then, withdraw from him, so he will be struck down and die.
And die, he did. Namatay po. At wala pong makakaligtas kapag ka ikaw ang nilagay sa front line. Yung mga nasa front line po, yan po ay talagang kinakailangang mamatay na. Pero nakakabawas yan ng bilang ng kalaban. Ang sabi niya, pag nandun na siya, bumalik na kayo, iwanan niyo na siya. Para siguradong mamatay. You see? Dahil sa conviction niya to, alam po ninyo, minsan, kapag tayo po ay sinunod natin yung bagay na ito, hanapin natin ang presensya ng Panginoon, magpagamit sa Diyos. Talagang minsan may mga pangit na bagay na mangyayari sa buhay natin. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, great is the reward. Gusto ko makita natin dito that David, well, he was once a great warrior. But because he became complacent, nilamon siya ng kasalanan, nilamon siya ng kanyang bagay na kagustuhan mangyari. But si Uriah po, he remained faithful to the end. Alam natin, mga kapatid ko, okay, na sa ganitong pagkakataon, we need to be reminded. And David, tandaan po ninyo, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, sumulat siya, nung binalikan niya, nung siya'y matandang-matanda na binalikan niya ito, naintindihan niya na, Lord, ilayo mo ang aking paningin. Sa oras na ito, I want us all to stand up. Hallelujah. Remember, when you have the same conviction like Uriah, the world will never smile towards you. The world will not like you. Hindi ka magugustuhan. Si David, gaano man niya kamahal at gaano man kaimportante sa sandatahan lakas ng Israel, si Uriah, he has to give him up. He needs to die. He needs to be killed. Pero gusto ko maunawaan natin, mga kapatid, sa mata ng Panginoon, ang ating hero na si David, okay, ang mas nagmukhang hero dito ngayon ay si Uriah. Because the man was so innocent. He was willing to die for the cause of Israel and for his king, David. Forever, habang nabubuhay si David, will be haunted by Uriah. Hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, he will be forever haunted. Sapagkat ang testimony ng buhay ni Uriah ay nakahanga-hanga. Alam po ninyo, ito yung bagay na gusto ko makita natin dito. If we will remain sa kalooban ng Panginoon, alam po ninyo, yung testimony niyo magiging kahanga-hanga sa iba yan. You have been long gone, but maaalala ka pa rin ng iba. Kasi you are a man of principle. Uriah was a man of principle. He held on to his calling as a soldier of Israel. Lahat tayo rito, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, we are all soldier of God. We all have calling. We all have place to fill. Don't be complacent. It is time to offer your life. It is time to embrace your sword, your shield, sapagkat when you accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, kagaya ng sabi ko kanina, you have been enlisted in the list of God's army. God gave you the weapon to fight. We have the helmet of salvation. We have the sword, okay, of the Word of God. We have the shield of faith. Tayo pong lahat ay in-equip ng Panginoon. And that's nothing if you are not in the battlefield. That's useless.
The reason why God gave you that is because you are going out for war. So let us all close our eyes. You see, in this life, Satan will never stop destroying you. Sabi ng John chapter 10 verse 10, for the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. So you can just see that the enemy is also a warrior, killing, stealing, and destroying. But praise be to God, because God has equipped you. What you need to do is to just say, God, here I am. I surrender my life to you. If you are listening to this message, and then you feel like, kailangan kong tanggapin ang aking Panginoong Hesukristo. Kailangan kong iayon ang aking buhay sa Kanya. Mayroon palang panawagan sa buhay kong ito. Kung ikaw, as everybody is closing their eyes, listening, and you feel this conviction, I want you to lift your hands as you stand. Okay? Doon po sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, you can just lift your hands. Hallelujah. Habang nakapikit ang lahat. Now, as you close your eyes and lifting up your hands, you're saying, God, ito ako. And the reason why I'm saying na tinataas ko ang aking kamay, because you're now surrendering your life to Him. You surrender. Now, I want you to repeat after me. Sumunod ka pagkatapos ng panalangin ito. Padaanin mo sa iyong puso. Ito ay panalangin ng pagtatalaga ng buhay kay Kristo. Ito'y panalangin ng pagtanggap mo kay Kristo. Ito'y panalangin ng pagsisisi. Ito ay panalangin ng kaligtasan. Sabihin mo ng iyong mga labi habang nakataas ang iyong kamay, Panginoon, Panginoong Hesus, naririto po ako. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakamali. Inaamin ko po, ako ay nagkasala sa iyo. Gawin mo po akong karapat-dapat. Gawin mo po akong malinis. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. At ikaw ay namatay doon sa krus para sa aking mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoong Hesus, na manatili kang maging hari, maging Diyos, at Panginoon, at pastol ng buhay ko simula ngayon. Tinatanggap kita, at ikaw na po, Panginoon, ang magmaniobra at masunod simula ngayon. Sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan, at ang aking pangalan ngayon ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.